So yung mga batang magandang hapon sa inyo lahat. Ang oras ngayon ay mga alas 5:30 na ng hapon. Kalalabas na natin sa trabaho. So tambay muna tayo dito sa may Luisa Cafe. Maganda tayong kape mga batang. Relax naman tayo. Ngayon po yung araw ng Martes. Yan. Kumusta ko kayo? Kumusta? Kasat mo itong by din eh. Talaga namang kaganda naman ang loob ko. Kaya sa tambay, tapos ang lamig pa, tapos ang sarap minum ng kape. Masarap kasi ang kape dito mga kapatid. Sa din niya. So yung mga batang, yung mga nag-a-apply diyan sa Pilipinas ngayon, talagang susunod sa butas ng karayom ang mga nag-a-apply ngayon sa Taiwan. Marami na kasing kalaban dito kagaya ng mga Indiano. May mga Indian na rin ngayon. 100,000 ang papasok daw dito ngayon sa Taiwan na Indiano. Vietnam pa, Thailand, Indonesia, tapos Pilipino. Pero marami pa rin kinukuha mga Pilipino, mga batang. Talagang pag dito sa Taiwan, meron ditong agency ang inyong applyan, pero meron din government to government. Doon mag-a-apply sa POEA. Yun, kung gusto niyo walang mga placement fee, punta kayo doon sa POEA o sa DMW. Doon kayo mag-apply, wala pong placement fee. Pero pagka sa agency, may placement fee, malaki na ang kinukuha nila placement fee. Baka ngayon mga 100 na ang kinukuha nila placement fee, mga bata. Talagang mamumuhunong ka muna pagka sa agency ka nag-apply, mamumuhunong ka muna. Pagka napuntahan mo pa walang kumpanya mahina, talagang kaunti rin sasahutin. Pero tsagaan lang talaga dito sa Taiwan. Tsaka pagka napapunta ka dito sa Taiwan, magkabago-bago ka pa, mag-enjoy ka pa dito. Kahit mag-enjoy ka na, pero pag matagal ka na, mga 9 years, ang ganyang baliwala na sa iyo yan, kasi sanay ka na. Nakikita mo lagi na maganda, parang natural na sa iyo. Yun. Na pag nandito ka sa Taiwan, talagang maganda ang Taiwan, maganda. So sana yung mga nag-apply dito sa Taiwan makapuntahan nila yung mga magandang kumpanya. Pero ang maganda talaga sa mga sa DMW mag-apply. Gawa ng mga walang placement fee, government to government. Meron dito sa Taiwan na gayon. Gawa ng yun ang wala kang placement fee. Pero pag sa agency ka dadaan, may placement fee ka talaga, malaki magagastos mo. Lalo na pagka-utang sa lending, malaki ang babayaran. Talagang konti lang ang maipadala mo sa Pilipinas pag may utang pa sa lending. Kasi nung okay nag-apply dito sa Taiwan lending kasi wala pa noong mga government to government noon agency lahat, pero ngayon meron government to government na. Malaki ang aking nagastos niya, 70,000 pesos ang placement fee ko. 1 year 1 month pa noon. Bali hindi masyadong mahigpit pa noon yung mga gobyerno noon. Tapos ngayon nung mga nakaraang mga naghigpit na. Dati nga mga placement fee 130. Tapos may nagsumbo ngayon sa POEA noon. Yung may na-rebate sila ng mga 50,000 kasi mga 130,000 yung kanilang mga placement fee. Mga ganun, mga 50,000 ang naibalik sa kanila na rebate. Gawa ng yung mga nag-complain doon sa agency na naibalik yung 50,000, minsan 40,000 na nakuha nila. Kasi may kasama ako na 130,000 yung may kakilala ko na 130,000 yung na placement fee. Tapos ay nagreklamo sila, may nakuha silang mga 40,000. Tapos naghigpit na sa mga placement fee, naging 80 na lang, kaya nung ako bumalik mga 65,000 na lang yung placement fee ko noon.
bumalik 65,000 yun na lang. 65,000 pesos na lang ang yung placement pay pagbalik ko. Kumaunti na. Ganun. Kape. Pero sana yung mga nag-a-apply sa mga mga agency, alamin nyo muna kung magkano ang placement pay dyan. Talagang baka ngayon tatagain na ngayon parang wala na silang kitatakutan na yung lakihan yung placement pay. Iwan ko lang ngayon sa panahon ito. Yung agency ko sa Pilipinas mga batang, yung City Employment Agency, yun, puntahan nyo yun sa may Pedro Hill din yun, City Employment Agency. Tingin nyo sa Facebook, City Employment ng Power Agency yun. Yun ang agency ko, pangalawang agency ko na yun. Kasi yung in-applyan ko dati mga kabatang companies, mga agency sister din naman yun Yan sa may Pedro Hill na yan mga agency sister din yan, yung mga iba. Kasi pagka ganun pagaya nung bago dito, iba yung agency ko, tapos pagbalik ko, iba na naman ang agency ko. Parang agency sister din lang nila yan. Pero tiyaga lang talaga mga kabatang, tiyaga. At sa ngayon, sa awa ng Diyos, mag 12 years na ako dito sa Taiwan. Pero talagang tiyaga para yung hindi masayang ang 12 years ninyo na pagtatrabaho dito sa Taiwan. Kailangan higpit sa pera, pagwaldas mga kabatang. Talagang lahat ng sa abroad may hangganan yan. Kaya yung mga pinagpaguran ninyo kailangan yung kumbaga ma-impok talaga, yung mahawakan talaga yung pera pinagpaguran. Mahirap kasi yung uuwi ka ng Pilipinas, wala malang kayo makitang mga bagay na pinaghirapan nyo. Mahirap yung ganun na uuwi ka. So ako naman sa awa ng Diyos talagang maganda. Talagang mapapanood nyo na lang sa YouTube channel ko, panoorin nyo lang mga vlog ko at itutur ko kayo sa mga doon sa Mindanao. Kasi doon ako nagtumira sa Mindanao mga bata. Tutur ko kayo doon sa mga naipundar na mga ng pagpatatrabaho ko dito sa Taiwan mga bata. Talagang dati kung hindi ako nakapag-abroad mga batang, baka ibang buhay ko sa Pilipinas. Baka parang iba, hindi na yung hindi mo kayang bilhin, hindi mo talaga mabibili yung gusto mong bilhin. Pag nasa abroad ka, tsaka magaling ka sa hawak sa pera, mabibili mo yung gusto mo mga batang. Kaya yung mga mag-a-apply din sa Pilipinas, tiyaga talagang dito naman sa Taiwan, pagka kayo nanawala sa Taiwan, kung gusto nyo mag-apply sa mga Poland, Hungary, maraming apply dito Canada. Pero ngayon mahina, mako ng Canada ngayon. Mahirap ng mga PR ngayon sa Canada. Pagka ikaw nagbabawas na sila ng ng mga foreign workers sa Canada, kasi nga yung mga taga-Canada ay wala nang matrabaho. Iwan ko lang ngayon. Napapanood sa TikTok Pero dito pag nasa Taiwan ka, marami ka ma-apply. Papunta kang Europe, papunta kang Canada. Yun, Europe at papunta kang Canada, may apply dito sa mga agency mga batang. Kaya yung mga kagaya ng mga yung mga nurse dito, yung mga nag-apply ng factory worker, mga nurse yan, parang stepping stone lang nila in Taiwan. Nag-apply sila sa mga Canada ganyan. Kasi pagka nandito ka sa Taiwan, parang madaling mag-apply sa ibang bansa kasi open country itong Taiwan Kaya madaling mag-apply. Yun. Tabi mo. So yung mga batang, update lang tayo sa channel natin at wala tayong magkanong may content. Tagot-tagot muna. Yung nakarang araw yun, napanood nyo yung kung hindi nyo papanood yung kumain kami sa Unlimited Barbecue yun. Yung nakaganda sa mga kumpanya dito sa Taiwan, pagka ang kumpanya, lahat ng kumpanya ganyan may kainan, maraming sineselebrate na mga yung mga tradition nila, mga Chinese New Year, mga festival, kagaya niya yung mga boss lagi nagpapakain mga bata. Yung mga kaganda sa kumpanya. Ang kumpanya family business, kaya
Pero maganda naman napunta akong kumpanya. Kahit nakakaunti ang OT pero okay naman. Mahina ngayon ang overtime natin mga batang eh. Nandiyan ganun eh. Lahat naman dito sa Taiwan mahina ang overtime. Napakaswerte mo na pag-alang yung overtime ng iyong kumpanya. So yun mga batang, dito lang ang ating vlog. Na-update ko lang channel natin yun.